2 dekada niyang inakalang sinusuportahan niya ang asawang nakatali sa wheelchair. Hanggang sa araw na umuwi siya ng mas maaga at nadiskubring ang buong buhay niya ay nakabatay pala sa isang hindi mapapatawad na kasinungalingan. Nagising si Marites bago pa sumikat ang araw, gaya ng nakasanayan niya araw-araw. Hindi na niya kailangan ng alarm clock, sanay na ang katawan niya sa nakakapagod na rutina. Bumangon siya mula sa kama, nagsuot ng apron at dumiretso sa kusina, kung saan nagsimula siyang maghanda ng kape. Kumalat sa hangin ang sariwang amoy nito habang inaayos niya ang mesa na may tinapay, prutas at isang pinggan ng ginisang itlog. Nang marinig niya ang tunog ng wheelchair mula sa kwarto, kinuha niya ang tray at sinalubong si Ramon. "Magandang umaga," sabi niya. May ngiting pagod ngunit taos-puso. Gumanti si Ramon, pinuri ang bango ng pagkain at sinabing hindi niya alam kung paano nagagawa ni Marites ang lahat. "Ikaw ang sandigan ko," dagdag pa niya habang hinahawakan ang kamay nito sandali. Inilagay niya ang tray sa kandungan nito at bago pa siya kumain, kinuha ni Marites ang mga kahon ng gamot. Binuksan ang bawat isa, inihiwalay ang dosis sa umaga at inilagay ang mga tableta sa palad nito. "Sige, inumin mo na lahat gaya ng dati," sabi niya habang pinapanood si Ramon na ilagay iyon sa bibig at uminom ng tubig. Akala ni Marites ay nalunok na niya, kaya nagpatuloy siya sa araw nang walang anumang hinala. Pagkatapos niyang ligpitin ang mga pinggan, nagmadali siyang magbihis ng uniforme para sa trabaho sa umaga. Lumabas siya ng bahay dala ang bigat ng responsibilidad, ngunit nakatuon ang isip sa pagtapos ng panibagong araw. Sa trabaho, ilang oras siyang nakatayo, nagsisilbi sa mga kliyente, at nag-aayos ng mga problema. Nang tuluyan ng magtapos ang oras ng trabaho, umuwi siya agad para ihanda ang hapunan ni Ramon at suriin ang ikalawang dosis ng gamot. Inuulit ang ritual ng pagmamasid habang nilalagay nito ang mga tableta sa bibig. "Hindi mo alam kung gaano mo ako natutulungan," sabi ni Ramon na may ngiting para bang tunay ang pasasalamat. Halos wala ng oras si Marites para magpahinga. Tinanggal niya ang apron at agad nagpalit ng damit para sa night shift. Pagdating sa restaurant, binati niya ang mga kasamahan at sinimulang magserbisyo sa mga mesa. Laging may profesional na ngiti. Abala ang gabi, kaya halos hindi niya napansin nang lumapit ang manager at sinabihang pumunta sa opisina. Sa loob, direkta ang tono nito. "Marites, nagbabawas ng gastos ang kumpanya. Sa kasamaang palad, kailangan na naming tapusin ang kontrata mo." Natahimik siya ng ilang segundo, pilit inuunawa ang narinig. "Pero hindi pa ako lumiban at palagi akong nasa oras," sagot niya, umaasang may puwang para makipag-usap. Umiling ang manager. "Hindi ito tungkol sa trabaho mo, kundi sa budget. Nakapagdesisyon na kami. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming healing. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy kami sa ganitong paraan, hinihiling namin na mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe. I-comment din sa ibaba ang lungsod kung saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at itutuloy na natin." Wala nang masabi pa, kinuha niya ang uniforme, maayos na tinupi at umalis sa restaurant na mabigat ang dibdib. Mabagal siyang naglakad papunta sa sakayan, iniisip ang mga bayarin at kung paano napakahalaga ng 2 trabaho para matustusan ang bahay. Ngayon, paano na? Tanong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang lumalaking kaba. Pagdating sa gate ng bahay, napansin niyang maaga pa. Mula sa sala, rinig ang tunog ng telebisyon at dahil sa kutob ay lumapit siya sa bintana. Sa loob, nakita niyang nakaupo si Ramon sa sofa, komportable. Nagtaka siya dahil hindi ito karaniwang ginagawa nito. Mahirap para kay Ramon na mag-wheelchair hanggang doon. May tumulong kaya sa kanya? Tanong niya sa sarili, naghahanap ng paliwanag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit bago makapasok, natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Ramon na tumatayo at naglalakad papunta sa mesa para kunin ang remote control. Napako siya sa kinatatayuan, nakaramdam ng malamig na kilabot. Tahimik niyang isinara ang pinto at sumandal sa pader sa labas. Sunod-sunod ang tanong sa isip niya. Matagal na ba siyang nagsisinungaling? Gumaling na at hindi sinabi. Bakit? Hawak ang cellphone, nagpasya siyang tumawag. "Uy, pauwi na ako," sabi niya sa pinakapayapang boses na kaya niya. Mula sa bintana, nakita niyang iniwan ni Ramon ang remote. Nagmamadaling lumapit sa wheelchair at umupo. Inayos ang sarili na para bang nandoon siya buong oras.
Ayos lang. Hinihintay lang kita, sagot nito sa telepono. Walang kaalam-alam na may nakakita. Nagpalipas muna siya ng ilang minuto para kumalma bago pumasok at batiin ito, pilit tinatago ang nararamdaman. Nagtanong si Ramon tungkol sa trabaho at sumagot siya ng mabilisan. Iniiwasan ang matagal na pagtitig sa mga mata nito. Kumain silang magkasama ngunit mababaw ang usapan. Nagsalita si Ramon tungkol sa kung ano-ano at si Marites ay tumatango lang o sumasagot ng maiksi. Nang makatulog na ito, madaling araw na, tumungo si Marites sa kabinet kung saan nakalagay ang mga gamot. Binuksan ang mga kahon at napansing halos wala ng laman, masyadong maaga kumpara sa schedule ng gamutan. Kumirot ang dibdib niya. Binuksan niya ang basurahan at sinimulang kalkalin. Sa gitna ng mga balot at tirang pagkain, nakakita siya ng mga nadurog at itinapong tableta. Matagal niya iyong tinitigan, ramdam ang halong galit at pagkadismaya. Kaya pala, bulong niya sa sarili na pagtatantong matagal nang hindi iniinom ni Ramon ng gamot. Ang matatamis na salita nito, ang malambing na tono, ang araw-araw na papuri, lahat ngayon ay parang pagpapanggap. Bumalik siya sa kwarto, humiga sa tabi nito at tumitig sa kisame. Alam niyang hindi pa tamang oras para harapin ito. Kailangan niyang mag-isip, magmasid at kumilos sa tamang pagkakataon. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Kinabukasan ng umaga, bumangon si Marites ng maaga, ngunit magaan at putol-putol ang tulog niya kagabi. Habang naghahanda ng kape, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang eksenang hindi niya matanggal. Si Ramon na naglalakad sa sala na para bang hindi kailanman kinailangan ng wheelchair. Naalala niya ang mga overtime, ang mga gabing puyat, ang mga araw na nagtrabaho siya ng pagod na pagod para lang matiyak na komportable at may gamutan si Ramon. Inihain niya ang kape sa mesa, pilit kinokontrol ang ekspresyon. Naroon si Ramon sa kusina na may parehong anyo gaya ng nakasanayan, nakaupo sa wheelchair at nakangiti sa kanya na para bang walang nagbago. Ang galing mo, Marites, hindi ko alam kung paano mo nagagawang alagaan akong mabuti pati na rin ang bahay, sabi niya habang kinukuha ang tasa. Tumango siya at mahinahong sumagot, ginagawa ko lang ang kinakailangan. Habang nagsasalita ito tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, kunwari siyang nakikinig, ngunit sa loob-loob niya ay nagsisimula ng buuin ang unang mga hakbang ng kanyang plano. Pagkatapos ng almusal, nilinis niya ang mesa at habang naghuhugas ng mga pinggan, nagpasya siya na sa araw na iyon siya kikilos. Maya-maya, umupo siya sa tabi nito at sa kalmadong tinig ay nagsabi, iniisip ko, matapos ang ganitong katagal, hindi ko alam kung nakakatulong pa ba talaga ang gamutan, baka hindi na sulit ipagpatuloy. Tinitigan siya ni Ramon ng ilang segundo bago kumibit balikat. Baka tama ka, sanay na rin ako sa kalagayan ko. Kung sa tingin mo mas mabuting tumigil na, ayos lang. Nanatili ang tono ni Marites na walang ipinapakitang emosyon, pero sa loob-loob niya ay nagulat siya sa bilis ng tugon nito. Maaari ko nang ayusin lahat sa doktor para hindi ka na mag-alala sa mga papeles o check-up, dagdag niya. Ngumiti ito na parang nabunutan ng tinik. Maraming salamat. Makakatipid ako sa abala. Pagod na rin ako sa paulit-ulit na gamot na ito. Pagkaalis niya sa bahay, hindi siya nagtungo sa klinika. Dumiretso siya sa opisina ng abogado na hinanap niya kagabi. Pagpasok, sinalubong siya ng abogado na alam na ang kaso. Umupo siya sa harap nito at ipinaliwanag ng detalyado ang mga nakita niya at ang pangangailangang maprotektahan ang sarili sa legal na paraan. Tahimik itong nakinig at saka nagsabi, maaari tayong maghanda ng 3 mahahalagang dokumento. Ang paglilipat ng bahay sa pangalan mo, ang paglilipat ng sasakyan, at isang kontrata ng diborsyo na magtitiyak na wala na siyang maaring angkinin mula sa iyo sa hinaharap. Habang nagtatype ang abogado, binabantayan ni Marites ang bawat linya. Mahahaba ang mga teksto, puno ng mga terminong legal at maayos na mga probisyon, sapat para pagtakpan ang tunay na layunin. Alam niyang wala si Ramon sa tiyaga o interes para basahin lahat ng nilalaman. Nang matapos, sinuri ng abogado ang bawat punto at tiniyak na walang pagkukulang. Sa mga pirma na ito, lahat ay mapupunta sa ilalim ng iyong kontrol, wika nito. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Marites sa bahay, dala ang nakasarang folder na may lamang mga dokumento.
Pagpasok, nadatnan niyang nanonood si Ramon ng telebisyon. "Nakadrop by ako sa doktor habang break ko," sabi niya habang naupo sa mesa. Hiningi niya na pirmahan mo ang ilang pahintulot para tapusin ang gamutan at may archive sa klinika. Agad na natuwa si Ramon. "Ayos, akala ko aabutin pa ito ng ilang linggo." Binuksan niya ang folder at inilabas ang unang dokumento. Inilapag ito sa harap niya kasama ang ballpen. "Ito ang nagpapatunay na pumapayag ka na ihinto ang paggamit ng mga gamot," paliwanag niya. Walang alinlangan itong pumirma. Sunod niyang inilabas ang ikalawang papel at sinabing, "Ito naman ang nagsasaad na wala ng pagpapatuloy sa therapy." Mabilis na pumirma muli. Ang ikatlong dokumento, na sa katunayan ay kontrata ng diborsyo, ay iniabot niya na may paliwanag na ito ay isang autorisasyon para i-archive ang medical record. "Buti na lang inaasikaso mo lahat. Wala akong pasensya sa ganyan," sabi nito. Sa loob ng wala pang 5 minuto, napirmahan na niya lahat ng hindi binabasa kahit isang linya. Maingat na isinilid ni Marites ang mga papel sa folder at isinara ang zipper. "Kailangan ko nang bumalik sa trabaho pero ayos na ang lahat," sabi niya habang tumatayo. Nakarelax pa rin si Ramon nang sumagot, "Salamat Marites, ikaw ang haligi ng lahat dito." Bahagya siyang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya ay may tahimik na kasiyahan. Pagkaalis niya, bumalik agad siya sa opisina ng abogado at iniabot ang mga dokumentong pirmado. Sinuri nito ang bawat pahina at gumawa ng mga tala. "Perpekto, irerehistro na natin agad. Sa loob ng ilang araw tapos na ang lahat ng paglilipat at formal na ang diborsyo," sabi nito, na kinumpirmang nagtagumpay ang plano gaya ng inaasahan niya. Lumipas ang ilang araw at nanatili si Marites sa parehong gawain. Inaalagaan ang bahay at nakikipag-usap kay Ramon na para bang walang nagbago. Naghahain siya ng pagkain, nagtatanong ng mga karaniwang bagay at kunwaring interesado kapag nagsasalita ito tungkol sa mga palabas sa telebisyon. Ngunit sa loob niya handa na ang lahat. Hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Gusto niya na ang katotohanan ay lumabas sa malinaw at tiyak na paraan, walang puwang para sa palusot o panlilinlang. Alam niyang kapag dumating ang oras, kailangan niyang may kasamang magtitiyak na hindi ito magre-react ng marahas. Gabi na nang matapos ang hapunan at sinabi niya na kailangan niyang pumasok para sa night shift. Normal lang ang naging tugon ni Ramon na binati siya ng magandang gabi. Kinuha ni Marites ang kanyang bag at umalis. Ngunit sa halip na pumunta sa trabaho, dumiretso siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Pagpasok, sinalubong siya ng isang pulis at dinala sa isang pribadong silid. Isinalaysay niya ang bawat detalye, ang 20 taong paglilingkod, ang mga problemang pinansyal, ang mga kasinungalingan tungkol sa gamutan at, sa huli, ang mismong nakita ng kanyang mga mata. Binuksan niya ang dala niyang folder at ipinakita ang mga kopya ng mga dokumentong pirmado ni Ramon. Ipinaliwanag na nailipat na sa kanya ang bahay, ang sasakyan at pirmado na rin ang diborsyo. Tahimik na nakinig ang pulis at matapos silipin ang mga papel, pumayag itong samahan siya pabalik sa bahay para masaksihan ang pagbubunyag. "Kung ayusin na rin lang, gawin natin ito sa pinakamalinaw na paraan," sabi nito habang tumatayo. Ilang minuto lang ang lumipas at papunta na sila. Pagdating nila, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok na kasama ang pulis sa likuran. Malakas na tugtog ang nagmumula sa sala kaya dumiretso siya roon. Nadatnan niya si Ramon na nakatayo, naglalakad paikot na may hawak na baso at may ngiting parang may ipinagdiriwang. Nang mapansin siya, lumaki ang mga mata nito ngunit mabilis na nagbago sa kunwaring gulat. "Marites, hindi ka maniniwala. Isang himala ang nangyari. Bigla akong nakatayo at nakalakad ngayon." "Hindi ka pani-paniwala," sabi nito habang pilit lumalapit. Umatras siya ng isang hakbang at sumagot ng matatag, "Walang nangyaring milagro. Alam ko ang totoo, Ramon. Alam kong matagal ka nang nakakalakad at kailanman ay hindi mo talaga kailangan ng wheelchair gaya ng sinasabi mo. Alam kong itinapon mo ang mga gamot na nagsinungaling ka sa akin sa lahat ng taong ito habang pinapagal ko ang sarili ko sa trabaho para sustentuhan ang bahay at ang sinasabi mong gamutan." Nawala ang ngiti niya at tinitigan siya ng may halong inis at panguyam. "Iyon lang ba? Pumunta ka lang dito para akusahan ako? Kung gusto mong makipaghiwalay, umalis ka na lang at iwanan mo sa akin ang bahay," sabi niya nang may mapanuyang tono. Binuksan ni Marites ang folder
at inilabas ang mga kopya ng dokumento. Matagal mo nang pinirmahan ang annulment, Ramon, at nailipat mo na rin sa pangalan ko ang bahay at ang kotse. Hindi ako aalis, ikaw ang aalis. Ang pulis na kanina pa tahimik na nagmamasid ay mabilis na sinuri ang mga papel at kinumpirma. Balido ang mga dokumentong ito at nakarehistro na. Nasa kanya na ang bahay. Wala ka ng karapatang manatili rito kung wala ang pahintulot niya. Natigilan si Ramon ng ilang segundo, palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi kita itatapon sa kalye, Ramon, sabi ni Marites habang inilalabas mula sa bulsa ang isang sobre. May sapat na pera dito para makapagstay ka sa hotel ng ilang araw. Hindi ako kasing walang puso gaya mo. Umaasa ako na gamitin mo ang panahong ito para mag-isip at magbago, pero malayo sa akin mangyayari iyon. Lumapit ang pulis at nagsalita ng diretso. Ginoo, kukunin na natin ang mga pangunahing gamit ninyo ngayon. Nagdesisyon na ang ginang at narito ako para siguraduhin na walang magiging aberya. Labag sa loob ni Ramon, pumasok siya sa kwarto at nagsimulang mag-impake ng damit sa isang maleta. Sa buong proseso, binabato niya ng tingin si Marites na puno ng sama ng loob, ngunit wala na siyang binanggit pang salita. Maya-maya, lumabas siya ng bahay na kasabay ang pulis. Nanatili si Marites sa pasilyo, pinagmamasdan sila hanggang sa tumawid sila sa gate. Saka lamang niya isinara ang pinto at naramdaman ang katahimikan na bumalot sa bahay. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Ramon sa isang simpleng hotel, isang lumang gusali na may makikitid na pasilyo at mahina ang ilaw. Ang kwartong kinuha niya ay walang anumang luho. May mantsa ang mga dingding, isang maliit na aparador na sira ang pinto, isang kama na may lumang kutsyon, at isang maingay na bentilador sa sulok. Kadalasan ay nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa cellphone at pilit gumagawa ng plano para mabawi ang sitwasyon. Sa mga unang umaga pa lang, sinimulan na niyang gastusin ang kaunting perang ibinigay ni Marites sa pagtawag. Tumatawag siya sa mga kakilala at dating kaibigan. Paulit-ulit na sinasabi ang parehong kwento na siya ay biktima ng isang hindi makatarungang pangyayari at naagaw sa kanya ang bahay sa traidor na paraan. Hindi mo naiintindihan, dumadaan lang ako sa mahirap na panahon at sinamantala niya iyon, sabi niya sa isang dating kasamahan, umaasang makakarinig ng suporta. Ngunit sa kabilang linya palaging mailap ang tugon. Ramon, ayokong madamay diyan, masyadong komplikado, narinig niya ng higit sa isang beses. Ang iba naman ay hindi sumasagot o hindi na bumabalik ng tawag. Bawat pagtanggi ay parang pinto na sumasara sa harapan niya. Samantala sinamantala ni Marites ang katahimikan at kalayaan para baguhin ang bahay. Una niyang ginawa ay alisin ang lumang sofa sa sala. Iyon na rin ang sofa kung saan madalas niyang makita si Ramon na nakahiga habang nanonood ng telebisyon. Inilipat niya ang mga muebles, nagpalit ng pwesto ng mga larawan sa dingding, at itinapon ang lahat ng nagpapaalala sa kanya ng kanilang pagsasama. Ang picture frame sa estante na may larawan nilang magkasama ay una niyang inilagay sa kahon. Ang mga damit ni Ramon, na nasa aparador pa, ay maingat niyang tiniklop at inilagay sa mga karton, kasama ng ilang gamit nito. Inilagay niya ang mga kahon sa isang bakanteng kwarto, para bang simbolo na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan niyang ayusin ang isang bagay na matagal na niyang dala-dala. Kinuha niya ang mga bote ng gamot na nakita niya sa basurahan at inilagay sa isang supot. Pumunta siya sa klinikang pinupuntahan ni Ramon para sa gamutan. Pagdating doon, sinalubong siya ng doktor na matagal nang tumitingin kay Ramon. Nagpakita ito ng gulat nang makita siyang mag-isa. Marites, ayos lang ba? Bakit wala si Ramon? Tanong nito na halata ang pag-aalala. Huminga siya ng malalim at inilapag ang mga bote sa mesa. Nakita ko ang lahat ng ito sa basurahan sa bahay. Halos lahat buo pa. Gusto kong malaman kung inirekomenda ninyo ang pagtigil sa gamutan, sabi niya habang nakatitig dito. Kinuha ng doktor ang mga bote, tiningnan at umiling. Hindi ko kailanman inirekomenda ang pagtigil sa gamutan. Sa kabaligtaran, palagi kong sinasabi na mahalaga ang pagpapatuloy nito. Kung siya mismo ang tumigil, bukod sa delikado sa kalusugan, malinaw na hindi siya naging tapat sa iyo. Nakaramdam si Marites ng bigat sa dibdib habang pinakikinggan niyon.
Ngunit may kaunting gaan din dahil nakumpirma ang matagal na niyang hinala. Pinagsakripisyuhan ko ang lahat para sa gamutan na akala ko ay kailangan niya. Malaman na nagsinungaling siya sa akin, nakakagalit pero para na rin akong napalaya, sabi niya, habang tumatayo para umalis. Tumangulang ang doktor bago siya tuluyang nagpaalam. Habang muling inaayos ni Marites ang kanyang buhay, si Ramon naman sa hotel, ay nakikitang paubos na ang pera araw-araw. Hindi na siya makapag-order ng pagkain sa karinderya sa tabi at nagsimulang bumili na lang ng murang pagkain sa maliit na tindahan sa kanto. Kumakain siya habang nakaupo sa kama, nakatitig sa maliit na TV sa ibabaw ng aparador, ngunit hindi naman talaga nanonood. Tuwing gabi nagbibilang siya sa isip kung hanggang kailan pa siya makakapag-stay doon bago kailanganing humanap ng ibang solusyon. Upang kumita ng dagdag na pera, nagsimulang magbenta si Ramon ng maliliit na bagay na nadala niya nang umalis siya ng bahay. Una ay isang lumang relo, pagkatapos ay isang gamit na elektroniko na gumagana pa. Tumawag siya sa isang kakilala at inialok ang isang leather jacket. Ayos pa ang kondisyon nito, sulit sa presyo, giit niya. Ngunit napilitan siyang tanggapin ang mas mababa kaysa sa gusto niya para lang matuloy ang bentahan. Unti-unting nababawasan ang laman ng kwarto sa hotel at kasabay nito ay numinipis ang laman ng bulsa. Mabigat ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Kapag hindi siya nagbebenta o tumatawag sa mga kakilala, nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame at naaalala ang mga taong may garantiya siyang komportable ang buhay. Naiisip niya ang mga nakahandang pagkain, malinis na bahay, at ang katiyakang si Marites ang bahala sa lahat. Ngayon, kung gusto niya ng isang baso ng tubig, kailangan niyang bumangon at kumuha. Kung gusto niya ng malinis na damit, kailangan niyang labhan iyon sa banyo ng kwarto. Wala siyang kagustuhan sa ganitong sitwasyon, pero wala siyang magawa. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nasira ang katahimikang nabuo ni Marites sa bahay dahil sa mga chismis na dumarating sa kanya ng pira-piraso, una bilang mga pasaring sa may gate, pagkatapos ay mas malinaw na mga biro at hinuha mula sa mga taong halos hindi niya kilala. Isang kapitbahay na malapit sa kanya ang kumatok sa hapon at nagpa siyang magpaalam, maingat na nagkwento para hindi siya masaktan habang ipinapaliwanag ang kumakalat na balita. Sinasabi nila na matagal mo nang pinlano ang diborsyo para makuha ang mga ari-arian, sabi nito, at si Marites pinipigil ang sarili na sumagot ng may galit, ay huminga ng malalim bago magpasalamat sa paalala. Salamat sa pagsabi, alam ko na noon pa na susubukan niya ang ganito, tugon niya. Alam na kailangan niyang kumilos agad para protektahan ang sariling kwento laban sa mga mapanlinlang. Sa parehong araw, inihiwalay niya ang isang folder na may mga kopya ng lumang bayarin, resibo ng mga bayad at mga tala na itinatago pa niya mula noong panahong dalawang trabaho at araw-araw na pag-aalaga ang kanyang rutina, at nagtungo siya sa opisina ng abogado. Umupo siya sa harap nito at diretsyong nagsalita dahil alam niyang walang puwang para sa paligoy-ligoy. Ipinapakalat ni Ramon na in-setup ko ang diborsyo para kunin ang lahat. Kailangan ko ng hakbang para pigilan ang kasinungalingang ito, sabi niya, at tahimik lang na nakinig ang abogado hanggang matapos niyang ilatag ang mga detalye. Binuksan nito ang agenda, kinuha ang notepad, at walang alinlangang sinabing ang pinakamainam na depensa ay isang matibay na dosye, puno ng testimonya at dokumentadong ebidensya na malinaw na magpapakita kung sino talaga ang nagsustento sa bahay sa loob ng maraming taon. Kunin mo ang mga pahayag ng dating mga katrabaho at supervisor tungkol sa dobleng oras ng trabaho mo, isama mo ang mga resibo ng tubig, kuryente, upa, palengke, gamot, lahat nakapangalan sa iyo, at humingi ka rin ng karagdagang pahayag. Payo nito, sabay diin na ang malinaw na record ay makakaputol sa maling naratibo. Tumango si Marites at nangakong babalik-dala ang mga dokumento. Hindi lang salita ang dadalhin ko, buong kasaysayan ng pinagdaanan ko, sabi niya, habang bit-bit ang folder sa dibdib na parang panangga. Sa mga sumunod na araw, tinahak niya ang mga rutang kabisado na niya, hindi na bilang isang taong nagmamadali para pumasok sa trabaho, kundi bilang isang taong nagbubuo ng hindi matitinag na bersyon ng sariling mga hakbang. Dumaan siya sa dating pinagtatrabahuhan at kinausap ang mga dating kasamahan,
Ipinaliwanag ang kailangan at humiling na isulat nila ang nakikita nila araw-araw noon, ang pagiging laging nasa oras, ang pagod tuwing hapon, at ang pagmamadaling magpalit ng uniforme para sa night shift. Isusulat namin ang lagi naming nakikita, na umaalis ka rito at may isa ka pang trabaho pagkatapos, sabi ng isa. At sinagot niya na higit pa sa pabor iyon. Ito ay pagkilala sa maratonang hindi na kayang pasinungalingan ng kahit sino. Kinuha niya ang mga pirma, idinagdag ang mga contact at isa-isang nagpasalamat sa lahat ng tumulong. Pagkatapos ay dumaan siya sa bangko at mga bayad center para magpaprint ng mga kopya ng resibo at bayarin. Bumubuo ng tuloy-tuloy na tala ng panahon na walang puwang para sa duda. Habang lalong napupuno ang folder, pinuntahan din niya ang doktor na nag-alaga kay Ramon at humiling ng formal na dokumento, walang palamuti at walang opinyon. Tanging teknikal na tala lamang na hindi kailanman inirekomenda ang pagtigil ng gamutan at malinaw na ang patuloy na hindi pag-inom ng gamot ay pumipigil sa anumang seryosong pagsusuri tungkol sa mga limitasyon nito. Maari kong ilagay ang lahat ng nasa medical record at mga naging payo, sabi ng doktor, at sumang-ayon siya na iyon mismo ang kailangan. Katotohanan lang ang gusto ko, Dok, walang sobra o kulang. Tugon niya, itinabi ang bagong pahayag katabi ng mga patay na bote ng gamot na itinatago pa niya bilang konteksto. Sa lahat ng iyon, bumalik siya sa abogado at inabot ang makapal na tumpok ng ebidensya. Ito ang buhay ko na nakasulat, sabi niya, at kinumpirma nitong sapat na iyon para magsampa ng kaso laban sa paninira kung lalampas sa hangganan ang mga tsismis. Habang inaayos ni Marites ang nakaraan para protektahan ang kasalukuyan, patuloy namang lumulubog si Ramon sa kwarto ng hotel. Pilit pinapanatili ang bersyong wala nang naniniwala. Nauubos na ang perang nakuha niya nang umalis ng bahay at mas kaunti pa ang kinita sa pagbebenta ng mga gamit kaysa sa inaasahan niya. Sanay sa matagal na panahon sa isang buhay na matatag, ngunit hindi naman bunga ng sariling pagsisikap. Nagsimula siyang maghanap ng paraan sa maling direksyon. Unay naisip niyang humingi ng paunang pera sa mga kakilala. Sumunod ay mangako ng pagbabalik kahit alam niyang hindi niya kayang tuparin. At sa huli nagpasya siyang kailangan niya ng malaking halaga agad at gumawa ng plano na pinaghalong desperasyon at kapusukan. Tinitigan niya ang lumang mga reseta. Naaalala ang pirma ng doktor at inubos ang oras sa pagsasanay kung paano iyon kopyahin sa blangkong papel. Nagsalita siya mag-isa sa kwarto na para bang makukumbinsi siya ng salamin na posible iyon. Pansamantala lang ito, pagkatapos ay aayusin ko na lang, bulong niya. Hindi inaamin sa sarili na tumatawid na siya sa mapanganib na linya. Sa ginawang peking reseta, naglakas loob siyang dalhin ito sa isang botika. Sigurado na sa kaunting pamimilit at kapal ng mukha ay makakabili siya ng mga gamot na kontrolado para ibenta ng palihim. Hindi niya napansin ang mga mapanuring tingin, hindi niya nahalata ang maingat na kilos ng mga profesional na sanay humawak ng sensitibong dokumento at hindi niya inisip na ang ganoong kababang klase ng reseta ay agad na magbubunsod ng babala. Hindi nakipagtalo ang kahera, hindi siya tuwirang inakusahan, sa halip ay sinunod ang tamang proseso. Tahimik na nagbigay alam sa dapat sabihan at kinalap ang pinakamaraming impormasyon na posible nang hindi gumagawa ng gulo. Lumabas si Ramon na walang dala, inis na hindi niya nakuha ang gusto at nagpa siyang subukan sa ibang lugar. Inuulit ang parehong paraan na may kaunting pagbabago na para bang kayang palitan ng katigasan ng ulo ang pagiging maingat. Sa bawat pagtatangka may naiiwang tala, sa bawat pagtanggi may nadadagdag na bakas. At siya nang hindi nalalaman ay nakakatawag na ng pansin ng mga autoridad sa medisina at pulisya. Si Marites naman ay hindi na nag-aksaya ng oras para sagutin ang mga tsismis sa kapitbahayan. Dahil alam niyang ang ingay ay nilalabanan sa pamamagitan ng pagpapatunay at hindi ng pagsigaw. Hindi ako magpapaliwanag sa taong ayaw makinig, bulong niya sa sarili habang nilalagyan ng label ang mga folder na may petsa at taon na nagbubuod sa kanyang mahabang taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng bayarin. Sa isa pang pagbisita sa abogado, isinampa niya ang lahat ng papeles at maingat na pinakinggan ang mga payo nito. Kung magpatuloy siyang magpakalat ng maling kwento,
Gagamit tayo ng angkop na hakbang. Ang mahalaga ay hawak mo na ang lahat. Patunay ng trabaho, gastos na ikaw ang nagbayad. Tala ng pang-araw-araw na gawain, teknikal na pahayag. Mas malakas ang mga iyon kaysa sa sabi-sabi, paliwanag nito. At sumang-ayon siya na ang kapanatagan, ang pinakamabuting kakampi. Umuwi siya na may pakiramdam na, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang hakbang na siyang nauuna, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa estratehiya. Dumating ang kumpirmasyon sa isang tahimik na umaga habang inaayos ni Marites ang mga papeles sa sala. Tumunog ang telepono at mula sa kabilang linya, narinig niya ang matatag na tinig ng abogado, may halong tono ng pagtatapos na agad niyang nakilala. Naaprubahan na ang lahat ng legal na hakbang. Hindi na maaring mag-apela si Ramon. Ang bahay, ang sasakyan, ang diborsyo, lahat ay pinal na. Pumikit siya sandali, hinayaang maramdaman ang unti-unting pag-alis ng bigat sa kanyang balikat. Salamat sa lahat. Ngayon makakakilos na ako ng walang takot na baka may gawin pa siya, sagot niya. Alam na iyon ang marka ng pagtatapos ng isang mahabang laban sa korte. Kahit may katiyakan na mula sa batas, ayaw niyang dumating sa puntong magutom si Ramon. Matapos mag-isip ng ilang araw, nagpasiya siyang magbigay ng kaunting tulong, sapat para sa mga pangunahing pangangailangan, ngunit walang direktang pakikipag-ugnayan. Ayokong maghiganti, pero ayokong magkaroon ng lapit. Ito ang hangganang kailangan ko para magkaroon ng kapayapaan. Bulong niya sa sarili habang itinatala sa talaan ng pananalapi ang halagang ipapadala buwan-buwan sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Nagpatuloy ang pag-ikot ng panahon at bumalik siya sa pagtutok sa mga pagbabago sa bahay. Nasa tamang lugar na ang mga kasangkapan ayon sa gusto niya, ngunit may ilang detalye pa na nais niyang ayusin. Bumili siya ng mga bagong punda ng unan, inayos muli ang mga libro sa estante at pinalitan ng ilang lumang larawan ng mga litrato ng tanawin na matagal na niyang gustong isabit, ngunit kailanman ay hindi nagkaroon ng emosyonal na puwang para gawin. Isa itong proseso ng pagbabago na lagpas pa sa pisikal, na para bang bawat maliit na pagbabago ay isang tahimik na paalala na ang buhay niya ay hawak na niya ngayon. Habang abala si Marites sa pagbubuo muli ng kanyang kapaligiran, ibang-iba naman ang takbo ng buhay ni Ramon sa tinutuluyang hotel. Ang perang nakukuha niya mula kay Marites ay halos hindi sapat sa mga gastusin at sa halip na maghanap ng trabaho o ng maayos na paraan, patuloy siya sa mga estratehiyang lalo lang nagpapalala ng kanyang sitwasyon. Lalong dumalas ang pagtatangka niyang magpalsipika ng reseta upang makapagbenta ng mga gamot na kontrolado at kumbinsido siyang maingat siya. Pero hindi niya napapansin na bawat kilos ay nagiiwan ng bakas. Ipinagbibigay alam ng mga kahina-hinalang botika sa mga awtoridad ang ganitong gawain at ang pangalan niya ay umiikot na sa mga ulat ng investigasyon. Dumating ang araw ng pag-aresto ng walang babala. Maagang hapon nang kumatok ang 2 pulis sa pinto ng kwarto sa hotel. Nagulat si Ramon nang pagbukas ay makita ang 2 nakauniporme. Akala niya ay empleyado ng hotel. Nang makita ang kanilang mga uniporme, pilit niyang pinanatili ang kalmado. Anong nangyayari? Tanong niya. Ngunit diretso ang sagot. May warrant laban sa kanya dahil sa peking reseta at tangkang iligal na pagbebenta ng mga kontroladong gamot. Binasa ng isa ang mga detalye habang ang isa pa ay kumukuha ng ilang papel at gamit sa mesa. Sinubukan pa ni Ramon na magpaliwanag na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang matibay ang mga ebidensya. Inilabas siyang nakaposas sa makikitid na pasilyo sa ilalim ng mga usisero at mapanuring tingin ng mga bisita at empleyado. Nalaman ito ni Marites sa isang tawag mula sa kakilalang nagtatrabaho malapit sa himpilan ng pulis. Katatapos ko lang makita si Ramon na inaaresto, parang dahil daw sa peking reseta, sabi ng tinig mula sa kabilang linya. Ilang segundo siyang nanahimik, dinadala ng halu-halong emosyon. May bahagyang ginhawa dahil ibig sabihin nito ay wala na siyang magagawa para saktan o siraan siya, pero may lungkot din na, sa kabila ng pagkakataong baguhin ang buhay, pinili pa rin nitong lumakad sa landas ng panlilinlang at ilegalidad. Gusto ko sanang maniwalang magbabago siya, naisip niya habang pumipikit. Sa mga sumunod na araw,
Naging paksa ito sa mga kapitbahay at kakilala. Ngunit umiwas si Marites sa anumang pampublikong komento. Kapag tinatanong, simple lang ang sagot niya. Wala na siyang kinalaman sa buhay nito. Sa bahay, nanatili siyang nakatuon sa pag-aayos at pagpaplano para sa hinaharap. Nagpasya siyang gawing silid pananahi at pagbabasa ang dating kwarto ni Ramon, isang bagay na matagal na niyang gusto ngunit hindi magawa sa dating nakakapagod na routine. Gumugol siya ng isang buong araw sa pagpili ng mga tela, pagbili ng angkop na mesa at pag-aayos ng aparador para sa mga gamit. Isang hapon, naupo siya sa balkonahe na may hawak na tasa ng kape. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kahel na kulay ng langit ay sumasalamin sa mga bintana at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng pakiramdam ng katahimikan. Naisip niya ang 20 taon ng pagsasama, ang mga gabing may dobleng trabaho, ang mga alalahanin sa gamot at mga konsultasyon, at kung paanong lahat ng iyon ay itinayo sa isang kasinungalingan. Mga taon iyon na hindi na maibabalik, pero hindi na rin ako iyon ngayon, naisip niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, maaari na siyang magplano nang hindi umiikot sa pangangailangan o limitasyon ng ibang tao. Inayos niya ang isang drawer para lamang paglagyan ng lahat ng mahahalagang dokumento. Ang titulo ng bahay, ang kontrata ng annulment, ang mga resibo na nagpapatunay na siya lamang ang nagbayad ng lahat ng utang. Hindi lamang ito usapin ng seguridad, kundi isang konkretong simbolo na sa wakas, lahat ay nasa pangalan na niya, bunga ng sarili niyang determinasyon. Bawat papel ay kumakatawan sa isang yugto na nalampasan. Bawat pirma na napagtibay ay marka na nakaligtas siya sa isang siklo na dati ay tila imposibleng putulin. Habang si Ramon ay nasasanay sa realidad ng isang selda, humaharap sa mga kaso at investigasyon, si Marites naman ay humihinga ng panibagong hangin sa loob ng sarili niyang tahanan. Wala na ang bigat ng mga nakatagong bayarin, ng mga rutina na ipinapataw o ng mga tahimik na hinala. Bawat umaga nagigising siya na may pakiramdam na maaari niyang piliin kung paano gugugulin ang araw. Nagsimula siyang magluto lamang ng pagkaing gusto niya, makinig sa mga kantang hindi niya kailanman pinapatugtog noon at magbukas ng mga bintana nang hindi iniintindi kung sino ang nasa loob o labas. May mga sandali ng malalim na katahimikan kung saan tinatanong niya ang sarili kung paano kaya kung naging tapat ito sa kanya. Marahil ay hindi sila naghiwalay, marahil mas naging simple ang buhay. Ngunit agad siyang bumabalik sa realidad, naalala na walang magbabago kung ayaw nito. Ginawa ko ang bahagi ko hanggang sa huli. Ang natitira ay siya na ang pumili, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ginagamit ang katiyakang iyon bilang panangga laban sa anumang pakiramdam ng pagkakasala. Sa gayon, ang kwentong nagsimula sa tahimik na sakripisyo at kasinungalingang nakabalot sa pagpapasalamat ay nagtapos sa 2 landas na ganap na magkahiwalay. Si Marites, muling binubuo ang buhay niya, piraso bawat piraso, malaya na sa mga gapos ng nakaraan. At si Ramon, nasa likod ng rehas, hinaharap ang mga konsekwensya ng sunod-sunod na panlilinlang na siya mismo ang pumili. At nang gabing iyon, habang nagsisindihan ang mga ilaw sa kalsada at unti-unting napapalitan ng dilim ang araw, nanatili si Marites sa balkonahe, hinahayaan na ang kapayapaang bagong nakamtan ay maging huling pahina ng kwentong ito. Salamat sa panunood hanggang dito. Sa mundong maraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung tumama sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Makakatulong iyon para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring maliit lang ito, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.